So, doon tayo magpo-proceed ng CPR. So, ang gagamitin natin ay si masipag lang. Yung isang kamay natin ay nakatilt doon sa head ng patient. Nakikita niyo po? Yan po, ganyan ang tamang paggawa ay pagkompress sa bata. Okay, nakikita po nila? Ganun din po, 100 to 120 compression per minute. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Kailangan madiin at mabilis. Okay? Okay po? Naintindihan po? Naintindihan. O pagdating naman po, kung ang bata ay masyadong namang malaki ang katawan. Pag masyadong naman po malaki ang katawan pero bata siya, pwede na po kayong gumamit ng dalawang kamay mo. Okay? Pag sobrang laki na po ng bata. Pero kung yung bata ay katamtaman lang o may kapayatan, isang kamay lang po gagamitin natin. Okay. Tang YouTube ko to. Ganito lang po ang gagawin natin. Ha? Nakikinig pa po ba? Hindi. Video. Pang YouTube. Okay, pag infant, position, infant face, upon the flat, firm surface. Ganun pa rin po, flat, firm surface. Okay, next, place tips of the two fingers on the breastbone just below the nipple line. Okay, nakikita po? Itataas ko po itataas ko po. Ito po ay sample lang. Hindi po pagka kailangan niyo yung i-revive si baby ay nakataas po hindi. Ipapakita ko lang po sa inyo kung saan nakalagay dapat ang finger niyo. Okay? So, pero ang tama po niya sa flat, firm surface. So, papakita lang po, uulitin ko po, ipapakita lang po sa inyo kung paano at saan ilalagay ang two fingers. Nakikita niyo po ba? Okay. So, ang sabi dyan, push hard, straight down, at least 1/3 the diameter of the chest, or just about 1.5 inches. Lift fingers and allow chest to fully rebound. Okay? Nakikita niyo po? Okay, may isa pang klase niyan. Yan sa kamay mo. So, ganyan naman. Same pa rin po, Sugatan lang. nakahiga siya sa flat, firm surface. Sa patag na lugar. Ganyan po. Yung dalawa ninyong thumb, yun naman po ang gagamitin. Sige, press po. Ganyan po nakikita po. Okay, ganyan po. Continuous lang po yan hanggat wala siyang nangyayaring movement, body movement, or wala siyang pulso o breathing. Lagi niyo po Pang ito-check YouTube. yun. Okay, pag wala pa rin po, continuous Pwede naman- hanggang sa dumating. Pwede naman upload sa YouTube to no? Okay po ba? May naiintindihan po ba? Wala na, lagot na. Hindi na. May naiintindihan po ba? Sakto pa. Okay. Sakto pa? Meron pang isa. Yun naman ay tinatawag na abdominal thrust. So, saan ginagawa yung abdominal thrust? Ito yun sa mga pasyenteng na suture. Sayang, hindi ko na-videoan. Okay? Sa choking. Paano nga ano nga ba ang gagawin mo pag ang isang tao ay nabubulunan? Diba? Unang-una, ano ang kailangan i-check? Okay, nakikita niyo po, ang universal sign of choking is ganito. Maka 5 minutes lang ako, okay na. Yan ang tinatawag na universal sign of choking. Pag nakaganito na, ibig sabihin, may nakagara na sa airway, sa dinadaanan po ng paghinga. Iisa na lang yun. Okay, to check it po. Check. Bali ang gagawin mo na, kung makikita mo siya ng ito, hindi na makahinga, ang sabihin sa kanya, sir, nagpunto kayo, sir. Sir, tama, nagpunto kayo, yan, ganyan. Pag hindi siya makaubo, mag-office sa kanya ng pupunta sa likod niya para